Malayo pang eleksyon 2016 pero ngayon pa lang tila nakukulay na ng politika ang banggaan ni na Senador Bong Revilla at DILG Secretary Mar Rojas kaugnay sa umano'y panggigipit ng mga pulis sa pamilya Revilla sa Bacoor, Cavite. Parehong lumulutang ang pangalan ni Revilla at Rojas sa mga posibleng tumakbo sa 2016 presidential elections. Balitang hatid ni June Veneracion. Bispiras ng eleksyon ang arestuhin ng mga pulis ng Regional Public Safety Battalion at SWAT Cavite ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na hininga ng tulong ng Senador Bong Revilla Jr. para bantayan ang kanyang pamilya at tumulong sa monitoring ng vote buying sa probinsya. Katwiran ng mga pulis noon, nagsumbong daw ang ilang residente na may umaaligid na armadong grupo sa lugar. Tuloy-tuloy ang tensyon hanggang sa araw ng eleksyon ng pagkukumpiskahin ng mga pulis ang mga matataas na kalibre ng armas tulad ng Armalite Rifle at AK-47 sa sasakyan ng mga NBI agent na nasa labas ng Revilla compound. Pero bigo na silang pasukin ng compound matapos di mabigyan ng search warrant. Kaya ang mga huwes sa Cavite, pinagpapaliwanag ni Interior Secretary Mar Rojas. Daing tuloy ni Revilla, martial law raw ba ito? Panahon na raw ba ng Mar Rojas Law? Tanong pa ng senador, sinasabi raw ba ni Rojas na hindi man lang abogado na mali ang mga huwes at siyata mga pulis lamang ang tama? Di rin daw maintindihan ni Revilla kung bakit pinupundiri o ni Rojas ang kanyang pamilya at tila na may personal pa. Pero git ni Rojas na siyang nakakasakop sa pulisya bilang Interior Secretary, wala umanong dahilan para personalin niya si Revilla. Baka nasa sa isip lang niya yan o baka eksena sa sine ang naiisip lang. Tataka ako dahil wala namang pelikula na pinopromote, no? Ayon pa sa kalihim, sinundan lang daw ng mga pulis ang mga namataang may hawak na matataas na kalibre ng baril na pumasok umano sa Revilla compound. Walang sinisino ang batas, no? Kaya kaibigan ko man siya, si Senador Bong Revilla, senador man siya, big shot man siya sa Cavite or isang kilalang artista, wala hong exempted sa batas. Marami ng mga role na ginampanan si Senador Revilla sa kanyang pagiging star sa pelikula, no? At iba nito, siya ay isang naging alagad ng batas. Kaya nagtataka ako at saka yung kapulisan na kung bakit imbes na hinayaan na lang niya na pumasok yung mga PNP at tingnan kung ano ba talaga sino itong mga taong ito ay hindi niya hinayaan na tingnan ng PNP. Hindi pa kami napauunlakan ng panayam ni Revilla pero pinalagan na ng kanyang abogado ang pahayag ni Rojas. Pag sinabi mong script, nagkikreate ka lang ng istorya, hindi ka back up by documents. Ito, April 6 pa I started documenting the harassment and intimidating acts. And they're all committed by this group of PNP elements. Nitong eleksyon ay tumakbo at nanalong vice-gobernador ng Cavite ang anak ng senador na si Jolo Revilla laban sa anak ng senador Panfilo Lacson na si Jay na pambato ng Liberal Party ni Rojas. Bago nito, lumutang na rin ang posibilidad na gawing pambato ng lakas si Revilla sa 2016 presidential elections na maugong na target din umano ni Rojas, bukod pa ni Vice President Jojo Marbinay. Pero tugon dito ng kampo ni Revilla, napakalayo pa ng 2016. Wala naman akong naririnig na deklarasyon na tatakbo sila pareho. Both of them are silent about that. Ginawa ng PNP, ng DILG, yung aming trabaho. Anong pagpapersonal dyan? June Veneracion, GMA News.